Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to ay ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng December. 19 days to go before Christmas. Yan mga kababayan. So, advance Merry Christmas po sa inyong lahat at advance Happy New Year. Sana po maging masaya ang ating holiday season. Ngayon po nga December 25, dire-diretso na po yan. December 25 hanggang December 31. Tapos meron pang 3 Kings, tuloy-tuloy mga kababayan. Ang pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong mundo. Dito lang po sa Pilipinas. So yan, Merry Christmas po sa inyong lahat. At itong November mga kababayan ay pinalabas po ito. Ito pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan, lakihan natin. Ayan mga kababayan, si Ariana Grande at si Cynthia Erivo. Ay mga kababayan nasa ating screen. Ito pong nakapink kay si Ariana Grande at ito pong naka-black na kulay green. Yung green po siya mga kababayan. Ang pangalan po niya ay Cynthia Erivo sa totoong buhay. Ngayon, ang pinoportray ni Ariana Grande ay si Glinda. At ang pinoportray naman ni Cynthia Erivo ay si Elphaba. Alright, ang pangalan po ng kanilang pelikula ay Wicked. Okay, so sino po ang hindi pa nakapanood ng Wicked? Ako napapanood ko na mga kababayan. Napanood ko na yung Wicked at maganda po yung pelikula. At ito pong ito po kasi ang pinakatutok mga kababayan. Pero pag ikaw ay nanonood, siyempre, mas tinitingnan mo si Ariana Grande. Kasi para sa akin, mas sikat si Ariana Grande kasi magaling po talagang singer ito. So, marami tumuto kay Ariana Grande. Pero nung bandang huli, mga kababayan, na-shift yung ating mga mata dito kay Elphaba. Yan, mga kababayan. Si Elphaba, yan pong kulay green, ay mabait po yan. Actually, tahimik po yan sa umpisa. Tahimik lang po yan sa umpisa hanggang siya po ay naapi, mga kababayan. Sa feeling niya naapi siya. At bandang huli mga kababayan ay nag-transform itong si Elphaba. At ito na nga lumabas ang kanyang tunay na anyo. Actually, may kapangyarihan siya pero hindi niya nilalabas. Hindi niya po nilalabas yung kanyang kapangyarihan. Pero bandang huli sa pelikula ay inilabas niya ang kanyang kapangyarihan. At ang nangyari dito ay siya po ang naging witch. So parang siya yung pinaka-kauna-unahang witch. Parang dito ata nagsimula yung kwento ng witch mga kababayan. Kung napanood nyo yung pelikula, ang ganda ng cinematography, ang ganda ng pagkakakuha ng video. Nung nasa ilalim ng camera, tapos nakatingin siya sa taas, hawak-hawak niya yung broom. Ang ganda po ng pagkakakuha doon. At ang ganda ng pagkakaportray ni ano pangalan nun? Basta ni Elphaba, mga kababayan, ni Cynthia Erivo. Diyan po kay Elphaba. At yun po yung karakter niya. Talagang nag-transform at talagang pinakita niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi pala pagkatao. Yung tunay niyang pagka-witch. Ayan mga kababayan. Hindi po na tao Talaga may kapangyarihan na siya. Talaga naman lumipad na siya. At yung kapangyarihan niya, ginamit na niya. Parang nag-transform mga kababayan itong si Elphaba. At meron pong part 2. Doon na po nagsimula yung part 2. Magsisimula na po yung part 2. So may part 2 po yung Wicked. Napakaganda pelikula, panoorin nyo. Mag-enjoy po kayo. At ito nangyari. Etong si Sara Duterte ay tawag dito, she was labeled, yung parang tinawag si Sara Duterte na witch, the wicked witch of the South, mga kababayan, ng isang nagsasampa ng impeachment case laban dito kay Sara Duterte. So, yun po yung nangyari. Kaya ito, usapan po sa social media. Ito nangyari mga kababayan, papakita ko sa inyo Ayan, mga kababayan. Kung si Elphaba yung wicked witch, ito naman si Sara Duterte ang wicked witch of the South. Ayan, ang title ko dun sa akin thumbnail, Sara Defying Gravity. Kasi yun yung theme song
yung Defying Gravity. Napakagandang kanta rin niya, napakagandang composition, yung Defying Gravity. So, yan po yung theme song at yan, nilagay ko na rin title, Sarah Defying Gravity. But bakit yun yung tinitle ko? Ano ba yung gravity? Yung gravity mga kababayan, yan po yung force that pulls us down. Yan po yung puwersa na humihila sa atin, pababa. Kaya lahat po ng bagay na hinagis mo bumabalik because of gravity. So yan mga kababayan. So bakit Sarah Defying Gravity? Kasi ginagawa po lahat ni Sara Duterte ang paraan para hindi po siya bumagsak. Ginagawa na niya lahat eh. Kasi lahat po ng nangyayari sa bansa natin, lahat po ng mga katulonggi sa kalokohan na ginawa nila, nabubuko na po. Naglalabasan na po yung mga tawag dito, yung mga resibo. Naglalabasan na po yung mga ebidensya laban sa kanya. Paano niya winaldas ang pera ng taong bayan? At hindi maipaliwanag kung saan niya dinala yung kanyang confidential funds. So, pababa na po. Pababa na. Kaya Sarah Defying Gravity. Talagang pinipigilan niya na siya lumagapak sa lupa. Kaya ang ganda ng title ko, Sarah Defying Gravity. Itong Wicked Witch of the South. Paano ba nagsimula yun? Pakinggan nga natin yung pagkakasabi isa pong nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Pero bago yan mga kababayan, maisingit ko lang, ano ba nangyari dyan sa lungsod ng Maynila? Pakita ko na rin sa inyo mga kababayan kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng tulong. Actually, tulong hindi. Pamimigay po ng pamaskong handog ng lungsod ng Maynila sa magitan ng Asenso Manileño. So, ito mga kababayan, ano ba nangyari sa Maynila? O yan o. Ngayon po, napakaagad ng Pasko. December 6 pa lang. Magkaroon na agad ng Asenso Manileño. Ganyan po namin kayo kapahal. Palakpakan naman po ang buong Asenso Manileño. Siyempre, pagpapupo na po ng ating nagkati kayo ng ating napulo. Okay. Kaya po kami nito para iba naman po. Ang pagmamahal po para lahat tayo masaya ang Pasko. Di ba? Naman po ba? Kaya po sana magkakuha niyo po ang aming handog. Yan po ay talaga. Okay, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng pamaskong handog dyan po sa lungsod ng Maynila. Ito, pakita ko sa inyo. Tanggalin muna natin. Ito. Ito guys. Magandang hapon mo mga batang pagdakan. Okay na ba kayo? Pinagutong na. Kunti na, magluwat sana ako. Mamaya po niyo, pakiluto na lang po ito binibigay po namin. Bumabati lang po kami sa inyo ng maligayang Pasko. Kayo pala. Ayan po nagsasalita yung anak ni Congressman Abante. Yung bida po dyan sa Quadcom. Tumatakbo rin pong konsihal dyan po sa lungsod ng Maynila. Anak ni Congressman Abante. So ayan mga kababayan, yung patuloy na pinamimigay na pamaskong handog dyan po sa lungsod ng Maynila. Yan po yung mga gift boxes na pinamimigay. So December 6, ika-6 na araw na po ng pamamahagi ng mga gift boxes. At alam nyo ba, itong mga gift boxes, ginagawang issue ng kalaban. At alam nyo na, pag-inggit, pikit. Yan mga kababayan yung nangyayari. At imbis na tumulong na lang sa ating mga kababayan, puro paninira, puro pangampanya ang ginagawa, imbis na magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan. So yan po, tuloy-tuloy po ang pamimigay sa lungsod ng Maynila. Kaya abang-abang kayo sa mga barangay ninyo, baka kayo nang susunod Ano nakasulat dito? Sama Sayang Pasko sa Maynila 2024. Sana all. Sana all, no? Yung ibang mga local government, walang ganyan eh. Kung meron man, konting-konti lang sa Maynila. Ang dami laman yan, mga kababayan. So, totoo lang, ang dami laman yan. Kaya, hindi nyo na kailangan bumili ng inyong mga panghanda sa bisperas ng Kapaskuhan. Kompleto na po yan. May bigas pa. Sangka pa. Okay, so yan mga kababayan, siningit ko lang. Yan po yung nangyari sa Maynila. Balik po tayo dito kay Wicked Witch of the South. Mga kababayan, bakit ba napangalan ng Wicked Witch of the South itong si Sara Duterte? Ito kasi mga kababayan, sa press con ng mga nagsampa ng kasong impeachment kay Sara Duterte, ito po yung sabi ng isa. Pakinggan niyo po mga kababayan. Okay. Because of the overnight
na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento. Malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Nako. Definitely, ay binitray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden, and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, no, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. South, Okay, hindi. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Yan. Impeach Sara now! 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 Okay, so yan mga kababayan, impeach Sara now. The wicked witch of the South. Mali po yung East. South, kasi nasa South po sila eh. Mindanao eh. O, Visayas, di ba? Visayas, Mindanao. So, South. Kamali lang si ate, pero na-redeem naman yung kanyang sarili. At nabago yung sinabi niyang wicked witch of the South. So, yun mga kababayan, naikumpara si Sara Duterte bilang wicked witch of the South. Parehas kasi mga kababayan eh, from tahimik, biglang eto na nag-transform. Eto nga babaeng ito, at ang nangyari, nilabas siya ang tunay niyang pagkatao, hindi pala pagkatao, kanyang pagka-witch. At handang pumatay, mga kababayan. Sinabi nga niya siya ay nagbanta, ipapapatay niya ang presidente, ang first lady at ang speaker of the house. At ang sabi pa niya ay, lahat na po ng klaseng paninira, pati na yung pagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung confidential funds, 600 plus million of pesos na hindi niya maipaliwanag kung saan napunta. At ang ginagawa niya, nagtatago siya. Kumbaga, dinadivert niya ang usapan para hindi niya maipaliwanag. Ang ginagawa niya ng gugulo at gumagawa ng kwento, mga kababayan. Kaya, totoo, Sara defying gravity. Na yung umihila sa kanya pababa. Sino ba umihila sa kanya pababa? Yung mga ginawa niya. Wala namang ibang tao naninira sa kanya. Hindi naman siya sinisiraan ng Marcos government. Hindi naman siya sinisiraan ng mga vloggers ni PBBM. Lahat lang ng pinag-uusapan ng mga sumusuporta sa gobyerno ay ano lang lahat po yan base sa lumalabas na ebidensya. Hindi po nagsisinungaling. Wala po pagsisinungaling at pag-iimbento. Hindi po katulad ng ginagawa nila ng mga DDS na wala puro hearsay. Di ba? Puro wentong barbero, mga kababayan. So, yan po. Kinakailangan na raw pong ma-impeach itong wicked witch of the South na si Sara Duterte. Bagay na bagay Bagay na bagay mga kababayan. Dati umpisang bait-bait. Tapos biglang ito na, pinakita niya na ang kanyang tunay na anyo, mga kababayan. Ayan po, kulay green. At talaga naman po makikita mo ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagbabanta laban po sa ating gobyerno. So ilang mga kababayan, share ko lang sa inyo itong bagong
tawag dito kay Sara Duterte, siya nangaraw ang Wicked Witch of the South na kinakailangan pong ma-impeach para matigilan ang masasamang gawain ng ng witch, ng Wicked Witch of the South. Alright, so ilan po mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.